Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Isang magandang araw ng Biyernes sa iyo, kaagapay. Biyernes na naman dito sa programang Heartline over 702 DZAS. Ako po, Jo Cabrera Alabastro. At ito po si Kuya Pilo Laharca. Magandang araw sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali. Kung saan mang dako ng ating mundo kayo nakikinig. Ito po ang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta ba, Kuya Pilo? Kamusta bang nararamdaman mo ngayon? September na. Oo nga, uy. Whenever I see. Ngayon, naabot na tayo ng Pasko sa quarantine. Hindi pa naman pala Pasko. Naabot na tayo ng September. September na po, mga kapatid. Konting kilos, konting galaw, aayos na po tayo, malapit na ang pag-asa. Yung inaasahan naman natin ay talagang paparating at paparating na. Makakaraos din po. So, this September, ito yung unang beses kong magkaroon ng September na naka-quarantine. At lahat tayo. Oo, lahat tayo. Naalala ko, yung pagpasok nitong September 1, nag-aantay ako na meron ng tutugtog ng ng Christmas Carol. Christmas Carol. Ay naalala ko, sa mall pa lang pala yung ma-check. Pero hindi ko pa napuntahan kasi. Siguro bukas Sabado pa ako makakapag-mall ulit. Ano ba balita? Narinig ka na ba, ate? Hindi rin kasi ako pinapayagan mag-commute. So, na lang, by choice mo na lang kung gusto mong makapakinig ng Christmas Carol. Pero dito po sa FEBC, sa 702 DZAS, ang araw-araw ay Pasko. Dahil ang binibigay po natin ay mensahe ng pag-asa na mula kay Kristo. Ano po yung mahalaga, di ba, Kuya Pilo? At ang Pasko, simple o galante, yun talaga ang pinaka-essence. Ang tandaan niyo po na pagpasok ng September, nakakondisyon na tayo sa Pasko eh. Huwag kayong mag-alala. Naalala ko yung kwento ng lola ko na nagpasko din naman sila nung panahon ng giyera. Wala lang, simple lang daw. Doon lang, sama-sama sila. At yung alam nilang sila ay magkakasama, yun ay mahalaga. Yun talaga ang simpleng paraan ng pag-celebrate. Ang Pasko po ay hindi pa sumasapit, pero ramdam natin na ito yung pinaka-kakaibang Pasko na darating. Teka, bakit ba ako napunta sa Pasko? Hindi, kasi totoo naman kapag bare months, yan naman ang iniisip natin mga kaagapay. At may kaakibat yan, Kuya Pilo, yung SAD, SAD, Season Affected Disorder, ba yun? Yung tuwing Pasko na lang, tuwing Valentine's, nalulungkot. Seasonal. Seasonal, yes. Seasonal. Yung seasonal na yan, minsan nangyayari kung kada panahon na naaalala mo siya. Huwag po kayong malulungkot. Alam ko madami mga cases ng depression, marami ang cases ng kalungkutan ngayon. Hindi natin mapipigilan kung meron tayong mga hikbi at nararamdaman. Pero, pwede rin nating dagdagan yung pag-asa sa kinabukasan. Malungkot man ay hindi laging magiging ganito po. May katapusan ito. At eto, pagpasok nga nitong September, alam natin, ramdaman natin na meron tayong masusurvive. Meron ng alam mo, Ate Jo, natutuwa ako na marami akong napanood ng mga prayer gathering. Dami mga churches nag-i-initiate ng prayer. Nakakatuwa, no? Kasi
indikasyon na ito'y damdamin ng maraming churches at malapit nang mag-unite ang mga Christians dito sa Pilipinas. Kaya alam mo, Ate Jo, napapansin ko lang yung mga napapanood ko sa FB na nakakonekta sa YouTube, marami mga churches ang nagko-combine, nagjo-join forces dito sa prayer. And nagsusuportahan. Ang kalahin mo, hindi denominational. Pare-parehas na nagkakaisa ang bawat mga simbahan. Sabi nga nila, Kuya Pilo, yung mga event ngayon ay well-attended na. Kumbaga, kung mag-gathering in person, mas marami yung naaabot ng mga tao online at the same time. Yes. Ang galing ng kilos ng Diyos. This is a very good sign for us na kung sakaling alam ninyo na sakali meron tayong mga economic problem, social, and yung political problems, maski yung health problems natin, mayroong kumikilos na banal na espiritu Ito, hindi sadya hindi taong gumagawa And nare-recognize na ng gobyerno yung need for the church to really take part, active participation sa pag-suporta ng damdamin at pag-iisip ng mga tao. This is a very good thing. The church is having a task, a very important task. And sa kanya dami-dami ng mga tatawagin. Yung church ang talagang nabigay attention ngayon. Praise God. Wow. Yan magandang indikasyon yan, Kuya Pilo. Doon sa mga kagapay natin na medyo nalulungkot ngayon, namimiss na yung church. Although ngayon kasi GCQ ay 10% of the capacity of the church is allowed to go out, provided siyempre mayroong measures yan, safety measures. Tapos yung consider mo pa, Kuya Pilo, yung mga tao sa bahay mo. Meron ka bang senior na kasama? Meron ka bang may sakit na kasama? May baby ka ba? Pagka ganyan, dinidiscourage ka na to go out muna kasi meron kang mga, anong tawag doon, may vulnerable kang kasama in the family. Okay, mag-alala. Matatapos din to. Aayos tayo. Makaka-recover tayo dito. Yeah. And unti-unti nare-recognize ng ating leaders na kailangan bigyan pagkakataon ng mga Pilipino na kumilos sa kanyang pamamaraan na makagawa ng kabutihan. At nawa, magtagumpay ang kabutihan sa ating lahat. Yes. Amen. Okay. Unang katanungan, Kuya Pilo. Marami tayong mga naghihintay na rin ng iyong makabuluhang payo para sa kanilang mga buhay. Pero bago yan, may mga pabati pala tayo. Si Marvin Estremadura, Happy Friday. Ganon din kay Nitz Clamor. Happy Friday. Marita Faustino, Carlos Patapat. Si Ate Emerita pala is from Perth, Australia. Good morning po. Good evening po sa inyo dyan. And Cristelisa Astiga, Gaius Garcia, Emiliano Benemerito, Vicky Alcazaren, Roda Hendrano, Gilbert Benavista at Estela Lampasa. Ikaw Kuya, yung mga regular cast mo, batiin mo na. Okay, binabati ko yung mga naging estudyante ko dyan sa Institute for Biblical Families and Marriage. Si Pastor Fispark, hello po. Si Ma'am Ann. At April, Ate April, kamusta ka na dyan? Sana maging guest ka uli soon. Ayun, at then, sila Pastor Rally Abalon. Hi, Pastor Rally. At saka si Pastor Roldan Domingo. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Siyempre, mga pamangking ko dito sa Bulacan, sa Patag, Bulacan. Si Kiel, Kokay, Cyril, Hannah, Kelsey, tsaka si Isaac. Kasama kanilang mami at daddy, si Ariel and si Marisa Laharca.
Siyempre, yung pamangking ko din na nandyan sa Bagong Silang, si RD, si Jerome, tsaka si Moriel, kasama magulang nila, si Kuya Teddy, tsaka si Maris, Laharca, Kachoan. Yes, good evening sa inyong lahat. Sa inyong lahat na nakikinig. Ayan. Good evening po. Eto na Kuya Pilo, ang unang katanungan. Paano po ba ako magsisimula muli sa pakikipagrelasyon ko sa tatay ko? Matagal na po kaming aloof sa isa't isa. Ano yan nangyari? Eto na po, matagal kaming aloof sa isa't isa. Binata pa ako ay hindi na kami halos nag-uusap. Ang usap na lang namin ay kumain ka na, very civil lang. Ngayon po na siya ay nagkakasakit at kailangan po niya ng kalinga, ay hinahanap ko po sa puso ko yung pag-ibig, kaya lang hindi ko po talaga makita. Paano ko po ba mapipilit ang sarili ko na mahaling muli ang tatay ko? Hindi niya sinabi, Kuya Pilo, hindi siya naging detail about dun sa situation niya. Pero meron siyang desire to love his father again. Okay, ganito po yun. Ganito po yun. Ako naranasan ko yung pinersecute ako dahil Christian ako. Sa bahay noon. Nakikitira ako noon sa tiya ko. Tapos, noong time na naging Kristiyano ako, siyempre, kontra siya sa pagiging born again ko. Ang tawag niya nga sa sarili niya, born against siya. Yeah, ayaw niya sa akin. Nung na-born again ako, galit na galit yung tiya ko. Sarado kandado yun. Ang nangyari, naging brutal ang kanyang treatment sa akin. Pero dahil sa gusto ko siyang ma-win bilang isang Christian, gusto ko siyang ma-reach. Instead na maging galit ako, nagpaubaya ako na sige lang, i-persecute niya ako, and then magiging mabuti ako sa kanya. And through that time, kahit taon ang inabot na pinipersecute niya, lumambot ang puso niya. Sa lahat naming mga makukulit na magkakapatid, ako yung pinaka-kinukondena nung una. Pero after some time, ako na yung naging paborito niya dahil nakita niyang katiwa-tiwala at genuine yung aking pagpapakita sa kanya ng kabutihan. So, ang ginawa ko, inaabotan ko siya ng pagkain. Nagsisilbi ako. Kung kailangan niya may kasama sa palengke, sumasama ako. Kung may mga pagkakataon, kailangan niya ng mga hindi niya hinihingi, pero namimili sa butika ng mga gamot niya. Tapos binibigay sa kanya ng walang galit. Doon nagkaroon ng lambot ng puso yung tao. So, kailangan magkaroon tayo ng initiative na lambutan din natin yung sarili natin, magpakumbaba, para maka-welcome yung kabutihan ng tao. Alam niyo po, lahat ng tao, kahit nasabihin natin may galit kayo, may kabutihan sila na taglay. At gusto mong makita yun, gusto ng lahat ng tao na ng pagkakataong mailabas yung mabuti. So, paano lang magagawa yun? Kung nakikita nilang nagwe-welcome ka ng kabutihan nila, so, mamagitan ng pagpapakita ng kabutihan nila. Yun. Pagluto mo, ipamalengke mo, bigyan mo ng mga gamot niya, bigyan mo ng mga kailangan niya. Wari, handa mo lang yung mga kailangan niya. Kung iugod-ugod siya, handa mo yung mga yung toiletries para madali sa kanyang makapaligo, madali sa kanyang makabangon sa umaga. Magalit man ang hindi, malaki na gagawa ng faithfulness sa pagiging mabuti sa iyo. Kung masama loob mo, yun ang pumitigil sa kabutihan na pwedeng mangyari. So, ipahintulot mo. I-alam mo yung mabuti na mangyari. Yung mabuti sa kanya. At saka yung mabuti sa iyo. I-alam mo na magkatagpo. And sa ganung paraan, ma-feel mo tong differences mo. So, ito, pwede rin sa mag-asawa. Ano, Ate Jo, tingin mo? Pwede. Pero kasi
Mahirap talaga, Kuya Pilo, yung talagang extra effort na you love the person, lalo na kung yung wala kang investment ng pag-ibig. Parang, kumbaga kung halimbawa, kung itong karanasan itong anak na ito na gustong mahalin ulit yung tatay niya, medyo puro mapapait. Talagang doble effort eh. Kasi yung yung nanay na nagbubuntis, tapos nasa loob niya yung anak niya, parang wala kang effort na mamahalin mo yung anak mo. I mean, pag nakita mo yung anak mo, hindi siya mahirap mahalin. Pero yung magulang mo na merong nagkadugo mo rin pero hindi naging maganda yung investment ng love, parang ang hirap ibalik, So, sabi mo nga, talagang tiyaga. Tiyaga eh. Mm-hmm. Alam mo yun, yung kapag na-awkward kang gumawa ng kabutihan, hindi tama. Huwag kang ma-awkward na gumawa ng kabutihan. Minsan, di ba, parang, alam mong pride yun kapag yung ayoko nga gawin. Hindi dapat gawin sa kanya yan. Hindi karapat-dapat. Ay, masagwang tignan kapag nagpakabay. Ay, mga masasamang taong ganyan. Ay, hindi dapat ginagawa ng mabuti. Yun yung mali. Yun na yung nagkakaroon ng problema. Huwag kang ma-awkward gumawa ng mabuti sa mga tao na hindi maganda ang pakiramdam. Nakikita mo yung change. Na habang pinapahintulot mo yung kabutihan mo na lumitaw, nababago ka. Nababago ka rin. Alam mong banal na spirito yung nagbabago sa'yo doon. Sabi nga ng mga kabataan ngayon ikaw na ang mag-adjust. Diba? Ikaw na mag-adjust. Ba yun? Uy, mahirap yung kung sa adjust, yung sa tiya ko. Oo, ang hirap nun, kuya. Nako, I'm so nakaka-relate to you, ever. Yung tiya ko, nang pinersecute ako, grabe. Lahat ng ginagawa ko, mabuti na nga ginagawa ko, tinitingin pa masama ka. Wala, naglinis akong bahay. Uy, huwag ka nga maglinis ng ganyan, pakunwari ka pa, ganyan. Diba? Tapos alam mo yun, yung nagluto ako, masarap ah. Masarap yung luto. Ano yung niluto mo? Chop suey. Sarap. Masarap. Especially yung chop suey na yun. Sinigay ko sa lamesa. Aba, di kinain. Gumawa, nagluto ng sarili. Chop suey din. Gumawa ng sarili yung chop suey. At sabi, hindi kakainin yung ginawa ko. Ganon. Nananadya, Nananadya. Pero Christian ako at bagong Christian ako noong time na yun. Sabi ko, hindi ako papayag na gagawing masama yung ginagawa ko. Ba't gano'n? Talagang umiiyak ako noong time na yun. Bakit, Lord? Bakit? Gano'n. Ano siya, Kuya Pilo? Kapatid ng mother mo o father mo? Nanay ko. Kapatid ng nanay ko. At panganay siya sa kanilang magkakapatid. Kaya, yun. Mataas. Authoritative yun. Ano siya, dalaga? May family? Ano siya? Nagkaasawa pero wala siyang anak. Tapos, bali siya yung nagmamay-ari ng lahat ng property ng mag-anak. Mayaman. Sa kanya nakamana. Yung nanay ko, bunso. Magkakapatid. 13 silang lahat magkakapatid. Kaya gano'n yung authority niya sa lahat. Matindi. Ibang klase. Pinapahiya ako noon sa ibang tao. Pero eventually, sabi mo, ikaw yung naging paborito. Nagbunga yung mga pagtsatsaga mo. Oo. Kasi eventually, nalaman niya na ano yung ibig sabihin ng genuine na concern, which hindi ka naman sinasadya. Kasi nung time na yun, malupit siya. May pangamot yun dito sa likod. May pangamot din ako. Oo, alam mo yun, yung kawayan na mahaba. Kapag nakulitan, gano'n. Hambalo sa'yo. Oo. Gano'n siya. Kapag uminit ulo, hampas ako lagi. Pero sunod-sunuran ako noon. Gusto ko mawin yung tao. Sunod-sunuran ako.
So nagbunga naman. Ito po ay halimbawa ng isang tao na talagang nagtiyaga na mag-reach out sa, pwede nating sabihin na difficult people, difficult person. Pero wala naman po imposible sa gawang mabuti, lalong na kung ito ay merong kaakibat na prayer. So, yan po yung ating prayer para sa ating nagpadala ng concern na yon. Ito naman po, another question. Gusto mo bang uminom muna, Kuya Pino? Baka... Okay. Paano po gagawin ko? Kasi po nagagalit po ang husband ko pag nagbibigay ako ng tulong sa mother ko. In terms po financially, ako lang kasi nagbibigay ng support sa kanya. Ang iba kong kapatid, lagi pong ako ang inaasahan. Tingin po ng mister ko, di na po tama na laging ako. Pero sila po, para sa kanilang sarili, nalalabas nila yung pera. Pero pag sa mother ko, laging wala. Kaya nagagalit na po yung husband ko sa mga kapatid ko. Ano po ang pwede kong gawin? Okay. Pag-usapan po ninyo ng husband ninyo ito, magkaroon po kayo ng pagkakasundo kung ano yung patakaran ninyo patungkol dito. Now, una, hindi masama ang tumulong sa magulang. Okay? Kung yung mga ibang kapatid ay hindi naman dapat ikumpara. Huwag kayong magsukatan. Sino mas madami, sino mas konti, sino gumagawa, hindi. Ang pagtulong sa magulang, may kapatid o wala, ay mabuting bagay. Ngayon, pagkasunduan niyo yung limitasyon ng pagtulong na yun. Dahil kasi, ibig sabihin, bigyan niyo ng pagkakataon na hindi kayo nawawalan sa pagtulong. Kasi importante po na tumutulong tayo, importante din na hindi naman tayo nawawalan sa ating pagtulong. Dahil meron tayong limit. Pero sinisiguro ko po sa inyo, kung magulang ang inyong tutulungan, ay mababawi po naman lahat ng inyong pasakit. Totoo po yan. Ang mga magulang natin, darating sa pagkakataon na weak sila. Dadalhin mo yan sa konsyensya mo sa habang buhay na kung paano mo tinato ang inyong magulang. Dadalhin mo yan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Dahil sila yung mga taong tumulong sa'yo nung nung helpless ka. Kaya yung magulang na naniwala at umibig sa'yo, kahit di nila alam kung ano yung ugali mo paglaki. Nung bata ka, hindi mo alam maraming bagay na sinakripisyo para sa'yo. So, huwag kayong magsukat ng inyong sakripisyo sa pamagitan ng pagtulong na ito. Ganon. Pag-usapan yung mabuti ng asawa ninyo, ano yung moral value na papatupad nyo patungkol sa pagtulong sa magulang. Yung iba sa inyo, magkakasundo na limitahan sa ganitong amount. Yung iba sa inyo, magiging bukal. At maganda na magkasama kayo mag-asawa sa ginagawa niyo. Okay. Ngayon, Mrs., kung kayo ay mag-isa at hindi nakikiisa asawa niyo tungkol dyan, unawain niyo mabuti, ibabalansin niyo. Opo. Paano nga yun, Kuya? Di ba, meron din naman na submit to your husband, tapos nagiging cause na rin ito ng hindi niyo pagkakaunawaan. Pero ikaw naman, gusto mo talagang tumulong sa nanay mo, kaya lang nakikita mo rin yung kapatid mo na pwede naman tumulong, kaya lang for some reason, iba yung priorities nila in terms of finances. I'm sure may pagkakataon sila na magkasama-samang magkakapatid para pag-usapan ito. At hindi ako naniniwala na kunwari yung mga kapatid nagsama-sama, nag-usap-usap. Mayroong mga magkakapatid na nagtuturuan, oy, sa iyo na lang, ikaw lang bahala. Oy, ikaw na bahala dyan. Ikaw na bahala kay mami. Ikaw na bahala kay mami. Ganun. Hindi ako naniniwala na hanggang ganun lang ang kanilang magiging usapan. Kasi sigurado, meron kayong mga diskusyon tungkol yan. Pero ipairal nyo yung value. Ang mga magkakapatid, nakapwa kayo lahat tinulungan ng magulang mo.
ay hikayatin mo na magtulungan lahat para sa mga magulang. Dahil kung marami, kung dalawa o mahigit pa, ay pwede kayong maghati-hati sa pagtutulong sa inyong mga magulang. Kasi hindi lang isa lang ang dapat gumawa. Bigyan yung pagkakataon na magkausap-usap niyo. Kasi isa rin yun sa mga desisyon ninyo na mag-asawa. Kasama yung pag-uusap ng inyong magkakapatid. Yung tungkol sa desisyon ninyo mag-asawa. Kunwari, pag-uusapan yung mag-asawa kung paano tumulong. Isa sa mga tatalakayan niyo, sana makasama din yung mga kapatiran, yung mga kapatid para maging paraan din. Para hindi rin nahirapan kayo. Okay? So, tulong-tulong lahat. Hindi lang yung kayong mag-asawa. Kayong mag-asawa, mag-usap kayo kung paano gagawin na magkatulungan lahat. Sana lang wala kayong away para magkatulungan lahat. Pero panigurado ko, kung mag-uusap kayo patungkol sa pagtulong sa magulang, mayroong may kirot yun eh. Mayroong mga dahilan para magsama-sama at mag-include. Sa eto, minsan, ang mga magkakapatid may kanya-kanyang buhay. Pero kung maililid mo, if you can lead your brothers and sisters into the knowledge, into the consciousness of being part of your parents, of showing gratitude. Ang mas gusto ko yun sa Tagalog, utang na loob. Iyon, makukuha nyo yung suporta para sa magulang. It's one of the hardest things na ma-recognize ng mga tao, ng mga anak, kahit kapag may sarili na silang pamilya. Sa atin kasi, kung iniisip natin, pagka nag-asawa ka na, pwera na magulang, hindi mo na isa kalkas kasi parang bubukod ka na, kaya may sarili ka ng buhay. Pero sa totoo lang po, yung perspektibo na ito, interpretation ng mga Western sa biblical statement. Mapapansin ninyo sa Biblia, pagka Pilipino mag-i-interpreta, maiisip niya yung kanyang kamag-anak. Dahil lahat tayo nakakaranas ng hirap. Mrs., kailangan niyo maiparating sa mga kapatid ninyo at sa asawa niyo na may moralidad sa pagtulong sa magulang. Yun. And then kapag nagawa niyo yun, madali ninyo mapag-usapan ng asawa niyo kung paano magiging balance yung limitasyon ng inyong tulong. Para lahat ay magkatulong din. Nararamdaman ko yung pressure ni Mrs. No? Encourage each one. Kasi naipit siya. Kung ano man ang maging resulta, hindi masama ang ginagawa niyo. Hindi masama ginagawa niyo pagtulong. Kung sakaling na kahuli-hulihan, kayo pa rin ang isa lang talaga nakakatulong. Hindi masama ang ginagawa niyo yun. Kailangan lang lagyan ng limitasyon para doon sa hindi naman kayo mawalan sa pangangailangan niyo. Ultimately, you need help. Hindi lang. Mahirap ang buhay po talaga. Pero ang laking honor yun na yung mga anak tinutulungan yung magulang. Sa aming mga magkakapatid, may edad na si Mami, hindi naman na siya nagtatrabaho. Meron kaming kapatid, si Ariel, yung kanyang mga anak, pamangkin, na doon kasama niya si Lola. Ngayon, siya yung nag-aasikaso, natutuwa ako sa ginagawa niya. Kami na mga ibang magkakapatid, nagtutulong-tulong kami sa pag-support. At madala kung ano yung kailangan. At kapag nagka-problema siya, yan, punta kami. Dahil magkakaiba kami ng lugar, kakalayo kami. Ilan kayo magkakapatid, Kuya? 5 kami. Buti marami-rami kayo. Marami-rami kami. Pero magkakalayo kami ng lugar. Talagang minsan, iniisip ko na sana magkaroon ng chance na mapaglipat-lipat para
magkaroon din ng chance na makatulong din kami sa aming tulong. At gusto naman, kapatira ko na. So, I praise God for the family that we have. Someday, sana lahat ng pamilya ay magkaroon ng ganun kakayahan. And kahit dumating ang mga problema, yun yung essence. Ang relationship mo, dadali mo sa langit. Itong mga kayamanan, hindi. Pero yung relasyon mo sa magulang mo, lalo na doon sa mga nag-arugaso, dadali mo sa langit yan. Haharap ka sa Diyos, matatanong ka tungkol dyan. Nakita mo yun. You have to do something about it. Okay. Medyo mabigat ito karaniwang nararanasan ng mga naiipit sa sitwasyon, gustong tumulong pero ayaw na ng husband, siguro dahil may pagkakataon na lagi na lang sila. Kumbaga yung di mo maiwasan, magbibilangan na ba't lagi na lang tayo? Pag may problema sa pera, lagi na lang tayo. Bakit hindi sila? So, maganda po na pag-uusapan, kagaya ng sinabi ni Kuya Pilo. Kuya, another pamilya pa rin ito, tungkol pa rin sa biyanan yung question. OFW, ang kapatid ng asawa ko. Kasama ang asawa niya. So, mag-asawa sila nasa ibang bansa. Yung baby, naiwan sa biyanan ko. Ngayon, may sakit yung biyanan kong babae. Hindi kayang sabihin ng asawa ko sa kapatid nila na paano aalagaan ng anak niya ngayon na may sakit ang biyanan. Ako po ba bilang in-law ay may karapatan magsalita? Okay. Pagka in-law po kayo, kausapin niyo po yung asawa niyo. Pero hindi po kayo manghihimasok dun sa pamilya niya. So, okay. Ganun pala yun, Kuya. Oo, as a good practice. Huwag kayo manghihimasok sa pamilya ng asawa niyo. Pero sa asawa kayo magsabi. Paano yun? Di kaya daw sabihin? Di alamin niyo ano ba yung mga factors doon? Ano ba yung dynamics? Ano ba yung mga sitwasyon nila? Kasi siguro, hindi mo naman pwedeng pagtulakan yung asawa mo na magpwersahin siyang magsabi. So, unawain niyo muna kung ano yung sitwasyon. Yung ganitong mga bagay, hindi lang kayo ang nakakapuna. Panigurado, mas napupuna to nung mismo pamilya ng asawa niyo. So, kung kayo ay magsasabi, chances are, alam na rin talaga ng pamilya niyo yun. Dahil magkaka-mag-anak sila mas alam nila yung, kumbaga, ramdam nila agad yon. Alam nila yung, may dynamic sila doon. Ibig sabihin, nakakapakiramdaman na sila patungkol doon. Alam nila yon. So, huwag kayo manghihimasok doon sa pamilya nila. So, hanggang doon ka lang kay husband? Hanggang kay husband ka lang. Same with halimbawa husband naman yung concern, tapos gusto niya nang makialam dun sa family ng wife, sasabihin din sa wife, ganon din. Sa wife din. Huwag kayo manghihimasok sa pamilya nila. Ganyan pala. Oo, kasi alam niyo sa common sa mga sa country. Kahit na Kuya Pilo, kahit na syempre mag-asawa na, 'di ba? Ang pakiramdam mo na rin naman nun, parang part of the family ka na. Oo, part ka ng family. Pero may limitasyon ng pagiging in-law. Okay. Sa batas, kung may kunwari, tungkol sa pamana ng pamilya, ang nagdidesisyon, yung mga magulang, yung mga may-ari ng pamana doon sa pamilya. At kung sino unang yung mamanahan, kung walang will, sino mamanahan? Yung mga kamag-anak mismo. Pero walang in-law doon. Unless na wala na yung mga mag-anak na yun, yung spouses na ang magiging sunod. So secondary na lang yun. So ibig sabihin, yung accountability ay doon sa pamilya, hindi yung sa in-laws. Okay. So, kung close naman kayo doon sa pamilya,
medyo makiramdam ka rin kung hanggang saan ka lang. Oo. Mm-hmm. Ito naman, bilang respeto, kahit na inaalaw ka, makialam dun sa desisyon ng pamilya nila, ilalayo ka pa rin. Delikadesa, kumbaga. Lalayo ka pa rin dahil alam mong pamilyang usapan yun. Kanila yun. Hindi ka manghihimasok. Okay. So kasi yung setup nila, Kuya Pilo, mag-asawa OFW sa abroad, ano, at kung nagkasakit man yung biyanan na babae, say, sakit na hindi na kaya makapag-alaga ng bata, baka once na mai-communicate ito doon sa mag-asawa, mag-hire sila ng help, 'di ba, ng yaya na isusupervise na lang ng nanay niya. Kasi di mo naman masasabi na umuwi kayo dito at walang mag-aalaga sa anak ninyo, lalo na ngayon na sa ganitong pandemya. So yun yung pwedeng setup. Pero ang sabi nga po ni Kuya Pilo, sabihin mo yan sa asawa mo, hindi doon sa sila yung mag-uusap. Especially kung yung relationship, yung dynamics ng communication. Maganda yung na-point mo, Kuya Pilo, kasi minsan, merong akala mo close kayo pero hindi pala. So, siya sa atin mo muna. Alam nyo, yung mga mag-anak may sarili-sariling mga kultura. Pakitunguhan. Mm-mm. Sarili-sariling pakitunguhan yun. Kaya huwag kayong makikialam doon. Mm-hmm. Yun lang yun. Okay. So, ating i-recognize yun. Bakit hindi sinasabi doon sa kapatid? Bakit hindi sinasabi ganito? Bakit hindi balita? Pakitunguhang nangyayari doon. Pakitunguhan na mabuti, pakitunguhan masama. Ganun. Hindi natin alam, kaya huwag muna kayong pumasok. Hayaan nyo sila mag-feel noon. Okay. Eto, last question bago tayo mag-break. Eto, may kinalaman pa rin sa biyanan. Medyo biyanan series tayo ngayon, Kuya Pilo. Family, yeah. Naalala ko dito si Deli Atay-Atayan ba yun? Yung John and Marcia. Naku, baka hindi makarelate ang mga millennials. Paliwanag mo yun, Kuya Pilo. Sino yung John and Marcia? Ay mga millennials. John and Marcia. Naku! Very Filipino na cultural color ang makikita niyo doon. Tungkol kay John, isang mahirap na lalaki na may asawa. Ang asawa niya ay babaeng si Marcia. Na kung saan si Marcia ay pagkayaman-yaman naman. At ang nanay ni Marcia, na napakayamang Donya. Si Donya Delilah. Donya Delilah. Ayun. Ang galing ng pagka napanood nyo sa YouTube, hanapin nyo. Matutuwa kayo. Si Dolphy ang dynamics ng ng mother-in-law at ng son-in-law. Pero nakakatuwa doon, Kuya, na-remember ko, walang episode na nag-disrespect si John sa kanyang mother-in-law. Oo, walang episode. Very respectful tayo. Kaya kasi, ang isang makikita nyo doon, si Marcia, mayamang-mayaman, tumira at nakitira doon sa kanyang asawang si John na pagkahirap-hirap. Ay, gano'n. Yung doon pinakita na walang boundary ang pag-ibig. Saka higher priority pag-ibig noon. Nung time na yon, pag-ibig masigit kaysa sa kwarta. Oo nga. Yun yung hindi ibang-iba sa panahon ngayon. Grabe. Yun. Tignan nyo yun. Alam ng mga nanonood ng John and Marcia. Tanong yung sa nanay at tatay nyo kaya sa lolo't lola nyo. Yung pinakadulong tuwan-tuwa ako yung laging si Matudina nagwawalis ng pera. Oo, grabe yun. Ganon yung yung depiction ng yaman. Sobrang yaman ni Donya Delilah. Yung katulong niya na si Matutina, nagwawalis ng pera. Hindi na daw kailangan. Sa ilalim ng carpet, itinatabi. Ay, nako. Ayan po yung kwentong biyanan, para lang kayo matuwa kahit paano. Eto na, Kuya, ang tanong. Pakiramdam ko po, unfair ang biyanan ko dahil nagkaroon ng away bata ang anak ko at ang anak ng kapatid ni Mister. Pero yung isa ang kinampihan at di man lang pinakinggan ang side ko.
sumasama po ang loob ko. Paano ko po ito i-handle? Nako, away bata. Alam niyo, hindi lang mo sa pamilya nangyayari yan, maski sa school nangyayari yan. Ay, nako, oo. Naranasan ko na rin yan. Buti na wala na yun ngayon dahil online naman. Oo, wala nang sugod-sugod. Oo. Alam niyo po, una niyong gagawin, huwag kayong mapipikon. Huwag sasama loob niyo. Mararamdaman yun ng inyong biyenan. Mararamdaman yun ng mga kamag-anak niyo, kung sino man yung kasama niyo dyan. Huwag kayong magtatanim ng pikon. Kung away bata, panatilihin niyo yung away tungkol sa mga bata. Parang huwag niyong i-level up sa adult na away. At napaka-common yan. Sa korte, ang dami kong cases na ganyan po. Mga pinag-awayan ay tungkol sa mga bata. Tapos hanggang sa nagkadimandahan. Sabihin ko sa inyo, nasa Bible din at nasa Proverbs po. Kailangan ng mabuting pakikipagsalita upang ang hidwaan ay humupa. Kasi kung i-choose niyo ang inyong pananalita in such a way na hindi kayo naggagatong o nagsisilab ng gat. Ayan, malaking bagay yun. So, kung masama loob mo ngayon, hindi mo magagawa yung magsalita ng choice words. Okay? So, choose your words. Tanggalin mo na yung sama ng loob, yung mga away ng bata. And then, simmer down in yung away. Wala, ganito, sabihin. Pasensya na ho. Tungkol lang naman ho sa mga bata yan. So, siguro, since okay na, magkakaayos lang naman po yung mga bata. Pagka napag-ayos mo yung mga bata, panigurado, magkakaayos din kayo, mga adult. Yun. Pero, to tell you frankly, immature yung ganon. Yung mga anak nyo nag-aaway, kayo din mag-aaway. Mga adult. Immature yun. Ibig sabihin, kung paano mag-isip yung mga bata, ganon din kayo. Ano matututunan ng mga bata, di ba? No. So, sa ganitong paraan, maituturo nyo rin ang inyong anak kung paano wag magtanim ng galit. And then eventually, mas madadalian yung anak nyo makipagbati dun sa mga kapwa niya bata. Kita nyo, pag kayo nagalit, i-adapt ng anak nyo yung galit. At kagagalitan niya pati yung ibang mga bata. Kung sino man ang associated dun sa mga kinagalitan niya, kagagalitan niya rin. Di meron na kayong second generation na galit. At tutuloy yan. Kita niyo, paglaki ng anak niyo, baka ganun din ang gawin niya sa kanyang anak, apo niyo. Di, to the next generation yung ganyan. Huwag po kayo magtanim ng sama. Okay. At iyan po yung ilan sa mga katanungan sa first half po ng ating programang Heartline over 702 DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Po si Pipilo Laharca. Bumabati rin tayo sa ating mga kaagapay na naka-tune in na ngayon. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi kay Ate Carmen Ramos ng California. Ganon din kay Ate Mary Ann Aseo mula po sa Limur, California. Kay Ate Tess Apar from Nicosia, Cyprus. Ayan, hello po. And Ate Karen Damian, Ate Mayan Damian, and Ate Letty Damian. Magandang gabi po. Magpapatuloy po tayo sa Heartline over 702 DZAS sa pakikinig lamang po ng ilang musika at sa ating pagbabalik. Pakikinggan muli natin ang inyong nararamdaman. Dito lang yan sa 702 DZAS Heartline. Kay tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami
Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Isang gabi sa bahay ng Pamilya de la Cruz. Sa ating nagbabagang balita, tumataas na ang kumpirmadong kaso ng positibo sa COVID-19 sa buong bansa. Nakakahawa ito at Ate, paano po nakakahawa ang COVID-19? Sabi ng DOH, pag bumahing o umubo ang taong may COVID-19, sumasama sa laway niya. Saan napupunta? E di sa mga madalas nating hawakan. Sa doorknob, switch ng ilaw, sa wallet at sa cellphone. Kaya dapat laging dinidisinfect ang mga yon. Huwag din hahawakan ng mukha. Tama ang nanay nyo. Pwede ring tumalsik ang laway o sipon ng taong may COVID-19 at mapunta sa bibig, ilong o mata mo. Kaya kailangan magsuot tayo ng mask. Dapat 1 metro ang layo sa ibang tao kung nasa labas. Dalasan din maghugas ng kamay. Siguraduhin na 20 seconds ang paghuhugas. Kumanta nga raw po ng happy birthday bilang pananda. Tara, bunso! Happy birthday to you! 20 seconds na! Kain na tayo! Olo, Toy, COVID na po ba yun? Hindi anak, nasamid lang ako. Mahal, magtakip ka pa rin ng ilong at bibig tuwing uubo at babahing, ha? Oo, at magpalakas tayo ng resistensya. Hindi dapat tayo magpatalo sa COVID. Kaya kakain ako ng maraming gulay. Very good si Bunso! Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF, USAID at ng himpilang ito.
Magandang araw sa lahat na nakikinig ng 702 DZAS. Ito po pala si Pastor Liobin Pangilinan from Youth Impact Christian Ministry. Sa oras na ito ay samahan niyo po akong manalangin at ipanalangin ang mga tatay o ama ng mga tahanan. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at patuloy na nagsusumamo sa iyong banal na trono. Nais po namin itaas sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga ama, ang lahat ng mga tatay ng bawat tahanan. Lord, the Father is the head of the home. They are the final arbiter of decisions, and they are also the traditional primary breadwinner. At ang kanila po mga duty, Panginoon, ay magbigay ng direction na nanggaling sa iyo at mag-provide para po sa pamilya, mag-provide financially, at the same time magbigay din, Panginoon, ng mga spiritual advices, Lord God, upang lumaki at pagmamahal ang kanilang pamilya sa iyo. And at the same time, Lord, the Father of the home, Panginoon, ay inatasan mo din, Panginoon, na pangunahan ng pag-iibigan. Kaya Lord, itinataas namin sa iyong lahat ng mga ama, Panginoon, kung meron man po mga nangihina sa kanila, dalangin namin na palakasin mo sila spiritually. Sila po ay pinili mo, Panginoon, upang maging haligi ng tahanan, upang mamuno, Panginoon, at pangunahan ang kanilang pamilya na mayroong pagkatakot sa iyo at mayroong pagmamahal sa bayan. Lord, in-entrust namin sa iyo ang buong pamilya, Panginoon, ang buong pamilya ng bansang ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ipinagdiriwang ang kanyang 72 taong anibersaryo. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1162 DXKI, the friendly voice of Coronadal City. 103.3 The New J, your positive choice, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Heartline.
ng bayan mong mahal. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Muli, nandito po tayo sa Heartline 702 DZAS kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Ito po si Kuya Pilo Laharca. At syempre, dito rin si Ate Jo Cabrera Alabastro. Magandang gabi po sa inyo. At nagpapatuloy nga po ang ating Heartline. May babatiin ka pa, Kuya Pilo? Lahat ng mga kamag-anakan ko po dyan sa Canada, ang Pagola family. Si Ate Celia, si Ate Delia, si Ate Mary, si Ate Remy, si Kuya Eson, si Rex, hello. Si magandang gabi sa inyo. Ay, hindi, umaga sa inyo ngayon, no? Sige. Sa inyong lahat na mga pinsan dyan, hello sa inyong lahat. Good to be with you. Next time, Zoom ko kayo. Yan. At alam mo ba, Kuya Pilo, yung meron tayong mga feedback na nakakatulong yung online counseling na binibigay po na ninyo na parang free online counseling mula sa inyong service. Baka pwedeng i-share nyo rin in a little while, Sure. Yung Philippine Association for Christian Counselors. Yes. Tsaka actually marami na rin nagbibigay ng libreng online counseling. And we are glad na may mga Christians na nagpa-participate doon. Parang din yan, teleconsult, Kuya Pilo? Yung mga papakonsulta medical. Ngayon din naman ay online counseling. Yeah. Mamaya, ibibigay mo yung number o ngayon na? Hindi, yung website mamaya. Yung website. Sige, mamaya na yung website. Okay. Ito po yung katanungan po ng ating mga kaagapay na pinadala. Magiging unfair po ba ako sa asawa ko at mga anak kung hindi ko na papayagan ang asawa ko na mag-abroad? Kasi gusto ko magkalapit kami at maayos yung relationship namin. Walang malaking kita, pero magkasama kami. Para sa akin, okay yun. Okay. Kung patungkol ho sa pag-abroad, huwag niyo simulan sa pagiging unfair. Okay? Wala naman pong krimen o wala naman pong kasakaman. Walang kasakamang nangyayari kung nag-uusap kayo tungkol sa paghahanap ng karir. Okay? So, wag po tayo magsimula sa sa usapang unfair. Kundi, ang importante to, nagkasundo kayo na mag-asawa kung ano yung gagawin ninyo. Kailangan maging malinaw sa inyo, bakit ba mag-a-abroad, bakit hindi mag-a-abroad, ano yung mga gagawin kung sakaling nag-abroad, ano yung mga gagawin kung sakaling hindi. Ganon ang talakayan. Titimbangin nyo lahat. Yun ang So, it's a question of, is it wise? It's not about what's unfair. It's about, is it wise that you will go? Huwag yung isabay yung damdamin kaagad. Kapag unfair, parang may damdamin, meron na argabyado, merong agad. Loaded. Wag naman po. Ang magandang tanong is, marunong ba na decision? Is it a good decision? Is it wise to decide na ganitong gawin nyo o gano'n? Kanya-kanya po ng kalagayan. Sa kanya-kanyang kalagayan, kayo ang magiging eksperto sa matalinong pagdidesisyon. Kasi mas alam niyo kung ano magiging epekto nito sa inyong sarili. Mas alam niyo kung ano yung magiging kalagayan ninyo kapag umalis, kapag hindi. Yun. So, huwag niyo pong i-judge kung fair or unfair. I-decide niyo kung wise or unwise. Maganda yung sinabi mo, Kuya Pilo, na pagkasunduan. Kasi yung desisyon ng pag-abroad, hindi lang desisyon ng isa. Ito ay family decision. So, mahalaga din yung
decision din or yung output ng mga anak. Ano yung tingin nila dito? Para hindi ka nga magsisimula sa salitang unfair. Sinabi mo ng unfair, yun na nga, loaded na nga yung decision na yun. Kasi hindi naman unfair yung kaniyang desire na magkalapit sila ng relasyon. Hindi rin unfair na kung ang gusto niya ay magsama-sama silang magpapamilya, diba? So mahalaga na pagkasunduan. Ayun. Siguro, nanggagaling siya sa punto na nagtatalo sila. At merong nananaig, merong nagdodominante na desisyon. Diba? Alam niyo sa decision making, equal evaluation ng bawat isa. Dapat pantay-pantay ang tingin sa bawat isa sa pag-decide. Pero kapag may nagdo-dominate, doon lumilitaw yung unfair. So, kunwari, ikaw yung babae, ayaw mo mangyari yung pag-abroad niya. Sasabihin mo, ay, hindi, ako masusunod. Edi meron ng unfairness doon sa isa. Kung yung asawa naman ang magsasabi, hindi, aalis ako. Hindi, ako masusunod. Dapat umalis ako. Edi meron nagdo-dominate. Dito sa ating kultura, laging nagiging authority yung asawang lalaki. Pero dito naman sa kultura din natin, yung pagkakaroon ng pagpapakumbaba sa bawat isa. So humility to each one. Okay? Kultura natin na maging pantay tayo sa pagtingin sa ating kapwa. Lalo na kung yung ating gagawin ay apektado sila. Dito tayo nagagalit kapag kunwari yung otoridad kung makapag-desisyon, walang pakialam sa iyong kung magiging epekto sa iyo. Ayaw natin nun. Sumasama, kumukulo dugo natin kapag yung desisyon ng isang authority ay para lang sa kanya at hindi na konsidera yun sa atin. Unfair ang tawag natin doon. Kaya ang gawin nyo sa inyong pamilya, merong authority na kung saan ang pinagtitibay ng authority is yung mga moral fiber ninyo. Yung mga patakaran at prinsipyo na pinapatupad ninyo. Pero pagdating sa pagde-decide, siyempre yung patakaran ang mas nangingibabaw at doon kayo nagiging pantay. Parang, imagine ito, parang payong. Okay. Imagine nyo. Yung payong, kunwari umuulan, edi meron kang payong. Nakasukob kayo mag-asawa at saka mag-anak dun sa malaking payong. Hawak-hawak ng asawa kung ano yung otoridad. Baga, sino naghahawak ng payong, edi siya yung nagsisilong para sa lahat. Ngayon, kapag hindi hawak ng asawang lalaki, si babae naman hahawak. Pero sisiguraduhin yung payong nakasuklob sa lahat. Ganon yung morality, yung pinaka-prinsipyo at foundation ng pamilya. Parang yung payong, poprotektahan yung pamilya lagi. Pero pag kami nagdo-dominate, yung taong may hawak ng payong, kung saan siya pumunta, hilahilahin lang yung mga taong kasama niya. Hindi. Kailangan, kayo, kunwari, mag-asawa kayo. Kung naglalakad kayo sa kalye at umuulan, pareho kayong magkahawak sa payong. Kung saan kayo pupunta, pinagkakasundo niyo muna bago kayo umalis at lumalakad. Kapag yung isang tao lang may hawak ng payong at kung saan siya pumunta, bahala siya. Basa yung isa. Basa yung isa. Ikaw lang na, nakita nyo, ganun yun eh. Kaya hinawakan mo kung ano yung prinsipyo. Ikaw yung nagpapalakad. Ikaw yung parang nagiging dominante. Kailangan isama mo pareho. Ganon ang pamilya. Sukob kayo, magkakasama. Ganon. Nalala ko yung payong na yan eh. Maganda yung illustration mo, yung payong na yun. At yung payong din, ako minsan nakikita ko rin yung kagandahang loob ng nagpapayong. Kung ang nagpapayong sa'yo ay sinishare niya yung payong at hindi basa yung, kumbaga siya yung nababasa at yung pinapayungan ay hindi basa. Nakikita mo yung yung kabutihan loob ng nagpapayong na yun. At ganun din kasi
Nalala ko yan nung bata ako. Hindi ako mahilig magpayong. Sabagay, ngayon pa rin naman. Hindi ako mahilig magdala ng payong. So, mahilig ako makisukob. Madalas nababasa ako. Basa yung balikat ko. Siyempre, nakisukob na nga lang ako eh. Pero pero kapag ang nanay ko ang nagpayong, ang nanay ko ang basa. Alam mo yun, yung mas ibibigay niya yung shield. Ano ba yun? Yung mas papayungan ka. Oo, mas papayungan ka. Nalala ko yung isang masilungan ka. Tama. Yung isang kong kaibigan na matangkad kasi yung kaibigan ko. So normally ako yung pinapayungan kasi ako yung maliit. Naalala ko yung payong tumutok-tok sa ulo ko. Yung ano niya, yung parang tulis. Oo. Hindi, akala ko sinasadya. Sabi ko, kanina mo pa ako tinutok-tokan sa ulo. Nakikita mo ba yung pinapayungan mo? So hindi nga napapansin na nasasaktan na pala yung pinapayungan niya. So, ang ganda nung pagkakahalimbawa dun sa payong na sukob para hindi mabasa together. Together kayo. Walang iwanan. Walang iwanan. Ayan. Ito pa, mag-asawa naman, mag-asawa level. Ay, sige, ito muna. Sa ministry ng mother ko, meron silang hindi pagkakaintindihan. Patindi ng patindi. Tama po ba kung sasabihin ko sa mama ko na umalis na lang siya sa ministry kesa ma-stress siya sa hindi pagkakaunawaan? Teka, medyo may malabo. Kasi nga hindi malinaw. Oo, pagka malabo, hindi malinaw yan. Sigurado yan. Oo. Eto sa ministry may hindi pagkakaintindihan. Kasi siguro. Sa women's ministry or something sa church, meron silang hindi pagkakaintindihan. At yung hindi pagkakaintindihan, patindi ng patindi. Naku, alam niyo po, pinagpipray ko na sana ang bawat Pilipino matutong makipag-unawaan bago magdedesisyon ng ganyan. Okay. Meron kayong hindi pagkakaintindihan, bakit hindi naman bigyan ng pagkakataong intindihin? Pag-usapan. Ito, tulad nito, malabo kung ano yung pinag-aawayan. Baka naman yung pinag-aawayan ay pwedeng maresolba sa pag-reason, by reasoning with one another. Kasi hindi naman po, normal naman na merong conflict. Normal yan. Church, bahay, opisina. Lahat eh. Lahat? Habang nabubuhay ka, may conflict. Oo. Hanggat nag-grow, may conflict. Ang conflict ay dapat sinesettle para bago magkaroon ng masamang epekto, ginagawa ng paraan na masettle ang conflict. Yun yung unang dapat talagang gawin sa lahat ng mga conflict. Kaya wag naman pong pag-alis kagad ang laging nasa isip. I think siguro Ate Jo, napansin mo sa dami ng mga naging nagtanong. Laging parang first option yung umalis. Madalas unang hakbang umalis. Di ba pwedeng usap muna? Usapan niyo muna. Kasi hindi naman po asot pusa ang mga uma-attend sa church, yung hindi pwedeng rasonan. Ako, kung ang kaibigan ko gorilla, hindi yung makipag-rason doon, tatakbo na lang ako, gano'n. Diba? Pero tao naman, tao tayo lahat. Pwede naman makipag-usap, pwedeng pag-usapan yan. Bago kayo umalis, hindi yun ang unang bagay na isipin nyo. Ipag-unawaan. Now, may mga desisyon na pangit. Okay, sabihin natin may pangit na desisyon. The next time babaguhin. Parang medyo parang perfectionist naman siguro ang dating natin kung gusto natin antimano, tama kagad lahat. Pero I tell you, kapag nag-grow, na-influensyahan tayo ng konsepto ng kompetisyon, competitiveness, perfection, being superior, ayan. Pero tingin natin sa tao, pagka gumawa ng mali, wala nang kwenta, ay bahala na, iiwan ko na yan.
Mali po yun. Tayo rin ang naapektuhan ng mas ng pangit. Napapasama din tayo doon. So, it's more important na mag-deal with the problem by dealing, talk, negotiate, find some way to have an agreement. So, huwag muna umalis. Yung mga ganyan, alam niyo po, yung mga senior citizen, mas matatalino po at mas mahusay sa pag-iisip ng mabuting bagay. Kaya nasa pag-uusap niyo po, huwag muna po umalis. Saka paki-clear, ano ba yung naging problema? I tell you. Hindi daw maintindihan. City councilor kami. 90 or even more, 90% of the problems na aming ini-encounter. Hindi daw maintindihan. Ano natin, Jo? Yung problema, yung pagkakaintindihan, hindi maintindihan. Kaya tumitindi. Oo nga. Hindi nagkaintindihan kasi hindi naintindihan ng mga umiintindi. Oo. Edi kapag hindi nagkakaintindihan. So you're saying, Kuya Pilo, 90% of the problem? 90% of the problems na sinosolve namin ay pwedeng masolve. As counselor, 90% pwedeng masolve. Ilan lang yung mga hindi masolve. Yung mga hindi masolve kamatayan, hindi masolve kamatayan. Ito na yun. Andun na yun eh. Ayun. Pero you can still deal and do something to recover from that. Alam nyo, habang kasi lately mga nagiging counseling sa counseling, mas pabata. Ang napansin ko, kapag matatanda na yung mga counselees ko, mas malaki yung chance. Kasi may karanasan silang mag-open. May karanasan sila kung ano yung insight ng mga dating resulta ng kanilang maling desisyon. Pero ngayon, yung the younger they go, ang una nilang option is to really leave. Get out, lumabas, umalis. Kahit nga sa employment, di ba? Kahit sa pag-aaral, pag hindi na kinaya, shift. Alis. Parang laging yun yung first option is to leave. Ayun. So medyo I'm hoping na mabago. Sana mabago yung kultura ng pag-alis. Give up kabahayan. Don't give up. And yung not giving up is also part of having hope. Yes. Isa pang naalala ko yung itong kultura ng mga bata ngayon. Yung nabasa ko lang lately yung cancel culture. Kuya Pilo, familiar ka ba dyan? Ay, ngayon ko palang narinig. Cancel culture. Recently ko lang to na-encounter. Sabi ko, ano ba yung cancel culture? Ito pala yung halimbawa, meron silang, itong mga millennial, meron silang tao na tinitingnan. Kapag mayroong nagawa itong tao na to, i-unfollow, parang ika-cancel nila, parang buburahin ka nila sa isip, hindi ka na, parang non-existent ka na. Iyon yung isang kultura na hindi dapat pinapalawig pa. Parang nasaan yung grace, nasaan yung consideration na wala ka na, cancel ka na. So parang ganun yung basic idea niya. Ay nako, naalala ko. Merong organisasyon na kapag yung mga board, pagka hindi nila nagustuhan yung ginagawa ng isa, tanggal. Cancel. Itong kultura na to na-adapt natin dun sa pinapairal na pamamaraan sa mga opisina.
Pero alam niyo tayo mga Pilipino, kultura natin, mas malapit sa pamilya. Sa pamilya, meron ka ba kinakancel? Ay, ikaw ikaw wala ka na. Hindi ka na Kapag, dito. Dahil sa ginawa mo, wala na, hindi na kita anak. Hindi pwede yun, no? Oo. Pwede. And meron akong mga na-experience na nagka-counseling sa akin mga missionary. Mm-hmm. Naramdaman nila na na-cancel sila. Mm-hmm. Pandemic. Oo. Yun. Na para bang, halimbawa, merong pagkukulang sa budget. Inanapan ng butas para sila ay matanggal. Mm-hmm. So, para bang nakakalungkot na pwede namang makausap, pwede namang mabigyan ng pagkakataon na mag-voluntaryo dahil walang budget yung problema, edi i-resolve ba yung problema sa budget. Pero tinanggal. Hindi ko na sasabihin. Tinanggal sila na para bang ganun lang, parang tinanggal lang na wala man lang salita-salita. Sad. Nakakaawa. Oo. Wait, siguro nahirati tayo na pwede kang mag-cancel ng friend. Pwede kang mag-cancel ng Oo nga, unfriend. Unfriend. I-cancel ang order online. Oo. Ay, cancel na lang. Pwede mong bawi na lang yung yung bayad. Bawi. Gano'n. Gano'n. This is not healthy. Mm-hmm. So, huwag niyong gagawin yon sa inyong mga relationships. Huwag niyong gagawin yon, lalo na. O kahit na sinong tao, kuya. Don't give up immediately on people. Mm-hmm. Kung really, we have to learn better ways to communicate reason, better ways to communicate with unity and agreement. Mm-hmm. So, communicating agreement is a very important skill. Kaya meron tayong communication skills. Kumbaga, magaling ka sa English, magaling ka sa Tagalog, magaling ka sa ibang lingwahe. Pero yung lingwahe na nag-unite, yung lingwahe na nag-agree, yung lingwahe na nag-didiskusyon para mapaunlad at mapalawak ang mga bagay, wala tayo masyado ng ganun. Mm-hmm. Kailangan na natin yun. At dito sa ating problem na pinresenta ng caller natin, sana po, wag yun ang unang gawin nyo. Mm-hmm. Pag-alis, hindi yung unang nyo gagawin. Find ways. Negotiate. Reason with people. At mga tao yan. Hindi yan aso. Hindi yan robot. Mm-hmm. You can go and talk. Mm-hmm. Okay. Reminder sa mga polis. Oo. Mga polis, maging reasonable kayo, ha? Hello po sa mga kasama natin polis na nagbabay po dyan. Maging reasonable kayo, hindi yung basta patupad kayo ng batas, hindi kayo naging reasonable na. Mm-hmm. Kasi, eto sinasabi ko sa inyo, kayo maliit, kayo malaki ang tungkulin ninyo, haharap kayo sa Diyos. Mm-hmm. Dahil tao na apektuhan ng inyong ginagawa. Akala nyo, sabi ni Kristo, kung ano man ang gawin nyo, kahit sa sino mang ito, sa maliit na ito, ay parang ginawa nyo na rin sa akin. Sa akin. Haharap sa inyo yan. Mm-hmm. A-account sa inyo yan. Mga pulis, maskis kayo, mga politiko kayo. Hello po. Mahal namin kayo at hari nawa sa inyong pagtidil ng ating batas. Maging reasonable tayo sa ating pakikitungo. Higit sa lahat ang ating pakikitungo sa kapwa. Kaysa ano lang yung ating ambisyon o patakaran na mas na hindi man please pakilinaw Ayun. Anyway, pinagpipray natin silang lahat dahil kailangan din mahirap maging isang tungkulin. Mahirap nga, Kuya Pilo, no? Country, lahat ng mga kasama natin. Mm-hmm. Kasi matutunan yung ganitong skills. Tama yan. And sa tingin ko naman, sa observation ko in general dito sa NCR, nagpapasalamat ako dahil hindi gaanong
nagiging violent ang mga tao sa pagtanggap ng paiba-ibang mga panukala. Halimbawa na lang, Kuya Pilo, yung yung sa motor na hindi ko talaga magets yung may harap. Yung motorcycle barrier. Oh, yan talaga. Naku. Yung may barrier. Pero mabuti na lang talaga at mabuti na masunurin yung ating mga kababayan. Makita mo naman talaga na pag may sinabing barrier, kahit pa karton sige, may karton kayo na pagitan. Sige, gawin mo siyang barrier. Parang may time yata na hindi na ni-require yung barrier. Parang gano'n. Okay, so ano nang gagawin natin? Yun. Buti naman na-cancel na. Kasi gagawing batas na bibilin pa yung prescribed na ganito na barrier. Tapos, ayun nga, buti na lang na mayroong nagsalita na hindi talaga dapat. At mukhang hindi na ipapatupad yun. Kasi mas mas hindi ko alam pero parang hazardous siya. Lalo na sa kung nagmumotor tapos may bigla kang namali ka ng kapit, nakahawak ka dun sa barrier, hindi ka pa pala nakakapit dun sa kasama mo. Anyway, so hindi rin, ipanalangin po talaga natin wisdom sa mga nakatataas kung paano talaga nila tayo poprotektahan against the virus. Talagang pero ayun nga, Kuya Pilo, yun naman ang thankful ako na wala pa tayong nakita mga nag-aaklas dahil sa barrier na yan. Parang mga nagtitipon-tipon sila para nagsabi violent against tayo mga Pilipino, pinipilit natin maging masunurin. Pero ito, mga nanumuno, mga nagpapairal ng batas, yung mga law enforcers, ayan, tandaan ninyo, a-account niyo yan sa Diyos sa ginawa ninyo. Hindi kayo pwedeng walang konsyensya dyan. Hindi posibleng wala kayong konsyensyang ginamit dyan dahil haharap kayo sa Diyos, hindi niyo pwedeng irason na wala, inutusan lang ako. Tagapagpatupad lang ako ng utos. Matandaan ninyo, you will be accountable for this. To us Filipinos, ang kinagagalak ko ay tayo, darating yung panahon, makaka-adjust tayo. May coronavirus pero makaka-adjust tayo, makaka-lusong tayo. Mabigyan tayong pagkakataon na gawin to, ma-improve ito, magagawa natin to. I believe so. Yeah. Okay. Ayan. And ito pa pong tanong, paano po ba maintindihan ang mga magulang na nag-eedad? Nagiging sensitive na po, nagiging makulit. Gusto lagi alagaan, halos magstay ka na sa kanila. May pamilya po kami magkakapatid. Yeah. Ang mga senior citizen po ay naghahanap ng kasama at habang nawawala ng kasama, nakakaramdam ng lungkot. Unawain niyo po na gano'n ang kalagayan nila. So, maganda na mayroong mga bata sa bahay na nakakasama at nakakausap, pwede silang magkwento sa kanila. Ganun. I-assure nyo lagi, alam nyo, may trabaho kayo, may pamilya kayo, pero parte pa rin ng pamilya ang mga magulang ninyo. Nating lahat. Huwag nyo namang, sa totoo lang, baka naman pwede na hindi tayo makulitan na kasama sila. Baka naman pwede na hindi natin masamain na gusto niya yung assurance natin. Baka naman pwede. Baka naiilang kayo sa pangalan dahil hindi niyo maibigay yung assurance kasi hindi kayo sanay sa awkward lang kayo. Ay, awkward. Dami kang tanda-tanda ako na mayroon pang pakis-kis na. Huwag kayong ma-awkward. Wag. So, nakaka-stress kung tingin nyo parang source of stress ang magulang nyo. Huwag naman. I tell you, ito yung best time na maging close sa kanila. Kasi they need it. And they need you most right now during their weakness. When you were weak, they were there.
this is the time that they need you. Be there. Huwag niyo ipagpalit sa trabaho yan. Kung mapupuntahan niyo, go. Yan. Just be there. Assure niyo na mabigyan ng pagkakataon mahalaga at mabuting yun. Ayun. Ang daming ganitong concern, no, Kuya Pilo, kasi nga talagang tayo ay itinadhana na na magkasama-sama ngayon sa bahay. And ito nga kasama, mas nagiging observant tayo sa mga kasama natin sa bahay kasi dati, yung time natin nakukonsume ng transportation, bawa ang pasok mo 8 to 5, alis ka ng alas 6, dating ka ng alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi. So, konti na lang yung pakikitungo mo sa miyembro ng pamilya mo. Ngayon, work from home ka. Na-observe. Good, diba? Good. Good siya. Good. And mas na-obserbahan mo yung kilos ng bawat miyembro ng family. Yes. Hi, praise God. Ayan. Ito po, isa pa pong tanong, Kuya. Pwede pa? Carry pa? Carry pa. Okay. Paano ko po tuturuan yung anak ko tungkol sa luho? Para po kasing na-spoiled masyado. Ngayon po, hirap na hirap akong kontrolin pagdating sa mga gusto niya. Ang tanong ko, Kuya Pilo, may luho pa ba ngayon? May pagluho pa ba tayo ngayon? Wala pong sinabing edad. Okay. Sige. Kung siya po ay nasa elementary school age. Sige, mag-level tayo, Kuya, kasi di natin alam kung ilang taon eh. Elementary, elementary school age, sige. Tapos high school, okay. Pagka elementary school age, madali niya yan dahil kasi kayo ang mayroong otoridad sa kung anong gagamitin niya, anong mga bagay na meron siya. Okay? Ituro niyo sa kanila, huwag niyong gagawing mahirate o huwag niyong iaalaw na maging habit nila ang laging may luho. Okay? Listen, ito'y isang bagay na mahirap gawin. Kung noon pa lang sila'y lumalaki, pinabayaan nyo sila magkaroon ng luho. For example, ang mga bata, nung mga first 6 years, pinabigyan nyo ng mga kikay-kikay, na mga kakikayan, hahanap-hanapin niya yung kakikayan na yun dating ng elementary. O, syempre, maninibago siya kung bigla niyo tatanggalin yun, di bagong na. Pero, i-encourage nyo sila para matulungan nyo. Yung ganyan sabihin, kasi you're growing up na. Ibig sabihin, you're growing up na, meron ng ibang mga bagay na kailangan mo makayang gawin. Because you will be strong and courageous na. And when you're strong and courageous, kaya mo na hindi yung mga gadgets ang inyong gagamitin. Kakayanin mo na marunong ka na magluto? Hindi pa. Marunong ka na ba maglaba? Hindi pa. Ayun, yung mga bagay na gano'n, ihanda mo yung sarili mo sa gano'n. So, hindi na gadget-gadget. Kasi darating yung time, ikaw na yung magluluto, ikaw na yung maglalaba, ikaw na yung maglilinis. Tapos, ganun. Pero gawain ng mga matatanda, gawain ng mga taong nag-grow. Yun. Okay, sa mga elementary. Sabihin mo sa inyo, lumalaki tayo. Sabihin, can you do it? Kaya mo yung ginagawa ko. Kaya mo yung ginagawa natin dito. Kaya mo yung pag-maintain na ito. You look forward to the things that they will meet as they grow. Help them. Help them. So, ita-transition mo sila. Transition mo sila na sila ay lalaki. Pagka lumaki ka na ng ganitong grade school, nag-aaral ka na. Ang hahawakan mo, libro. Kaya magsasama tayo, samahan kita mag-anong libro. Huwag niyong gagawin ganito. Ay! Alisin yung gadget na yan. Alisin na to. Alisin to. Wala na to. Ay, naku, trauma. Bibigat ang kalooban ng anak niyo sa inyo. Kasi hindi niyo transition na maigi. Yan yung elementary school. Pagdating ng high school, kung yung high school gusto niyong pigilan sa pagiging maluho. Okay. Di, kayo naman na may hawak ng budget. Siguro naman, hindi kayo hindi kayo maluho magbigay. Okay? Kasi yung example natin,
ay nahuhuli nila. Kung maluho kang magbigay, edi maluho din sila magagastos. Pero kung tuturuan nyo sila na magbangko, magbigyan nyo sila ng bank account, turuan nyo sila magtipid, edi alam nila ibig sabihin. Now, ito isang maganda sa mga high school. Dalhin nyo yung anak ninyo sa isang tindahan. Kung pwede, sana nung walang COVID. Pero kung sakali, kung hindi pa pwede, kuya, bata pa. Hindi pa pwede 21 below. Kung sa online, tinitingnan nyo, maganda ito. Online, tinitingnan nyo, nagsha-shopping kayo online. Ipapakita nyo kung magkano yung amount ng bagay na gusto niya. For example, gusto niya ng bag. Tapos, ganito yung amount. Sabihin mo, gano'n. Okay. Kung high school, ganito gawin natin. Pag-ipunan natin. Kahit may pera kayo, sabihin mo sa kanya, pag-ipunan natin. Para malaman niya na yung mga bagay na nabibili na nai-enjoy niya ay binibili at mayroong mga ini-exchange na pera. Doon pa lang, may educate siya sa valuation ng pera. And then doon, yung unang point ng naiintindihan nila kung ano yung maluho at hindi. Ngayon, pare, nakita niya, ay mami, gusto ko yung sapatos na to. Nakita mo, 7,000, 7,000 na talaga. Ngayon, makikipag-presyo. Sale pa daw yun, sale. Sale pa yan, 7,000. Iyan o, mami, sale, 7,000 sapatos. Okay. O ganito, sa 7,000, ano yung mga bagay na kailangan natin, na dapat natin isasakripisyo para doon sa sapatos na yan. Ito, tingnan mo, printer, 7,000. O, tingnan mo to, magkano pagkain? O, ilang linggo pagkain ang kailangan ma-google para dyan sa 7,000 na yan. Kailangan maipakita mo sa kanya yung valuation. Doon pa lang masusuko yung pagiging maluho. Kapag natutunan ng tao, ng bata, ang tumimbang, binibigyan mo siyang pagkakataon, i-discriminate ano yung maluho at ano yung hindi. Alam nyo, unti-unti natututunan ng mga bata ang mathematics. Unti-unti niya matututunan to kung tutulungan niya siya. Eto, umare, yung anak niya nga, gusto yung ganung klase. Ipakita niyo yung mga bagay sa bahay na pinili ninyo na katumbas ng presyo nun. Upang malaman niya lang kung ano ibig sabihin ng kanyang gustong bilhin. Ano yung halaga nun. Dito niyo nabibigay yung pagpapahalaga sa money. Pero more than that, para hindi sila maging maluho, sa high school student, yung pagpapahalaga sa kapwa. Yung mga bagay na hindi material, papahalagahan. Pag-ibig, pagsasakripisyo, pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Pagka naipamulat niyo sa kanila, yung ganito mga pagpapahalaga, alam niyong tumutulong yon sa pagtatanggal ng luho. Halimbawa, ang nanay ko, hindi mayaman ang nanay ko. One time, dinala niya ako noon sa Quiapo, nung bata pa ako. 6-7 years old. Sa Quiapo, may nagtitinda ng robot. Gusto yun. Voltes 5. Oo, may mga nung bata ako. Yun, gusto ko. Mami, bili mo ako. Ganoon. Okay, wag. Mami, gusto ko yun. Hindi natin. Wala tayong pera para doon. Mami, wag. Edi, yun. Hindi nga namin binili. Pero alam mo may nakita kaming pulubi na mamalimos. Binigyan ako ng mami ng kapirasong barya. Sabi niya, eto, iabot mo doon sa pulubi. E di binigyan niyo sa akin, bata ako, iniabot ko gano'n. Tapos, tinanong niya ako, alin yung mas mabuti? Yung namili tayo ng laruan o yung inabutan natin yung tao? E di napaisip ako, hindi ko alam yung sagot. Sabi ko, mami, gusto ko yung laruan. Pero, tinanong yung mama, ngumiti ba siya nung binigyan? Opo. Masaya ka? Opo. Yeah. Kasi mas mahalaga ang tumulong sa kapwa. Malalaman, nakatulong ka sa kapwa. Hindi lang ikaw yung masaya, pati yung ibang tao masaya. Yun, naituro sa akin ng nanay ko yun. Hindi ka malimutan yun. Dahil yun, naalala ko nung bata ako, meron akong Christmas kasi, pinibigyan ka aguinaldo. Hindi yung mga aguinaldo, pera, ganyan, ang dami mong pera. Yun. Doon sa lugar namin, merong mga,
alam mo yon, yung may paperya, yung bibili ka para parang beto-beto. Yung may uhulog na kahoy, kung saan kulay pumatak, panalo ka. Parang gano'n. Alam mo yun? Parang? May holen na mayroong mga tao. Sa perya. Yung mga gano'n yung holen. Tapos may kulay. Oo. Gagawin mo, maglalagay kang pera doon sa kulay na yun. Tatayaan mo. Tatayaan, parang gano'n. Tapos, ako, yung pera ko. Kuya Pilo, ginagabi ako niyan sa perya eh. Nakukurot ako pag uwingan eh. Oo. Tapos, pag uwi ko, sabi ko, wala na akong pera. Bakit gano'n? Kasi itinaya ako sa gano'n. O yan, tapos sabi ng tatay ko, ayan, kasi... Beto-beto. Saan napunta yung pera? Kung akala mo, nagkaroon ka madami. Ayun, sorry. E di sana, ganito na lang. Ginawa niya. Next time, ginawa ng tatay ko, sinumahan ako. Dinala ako dun sa bilihan ng murang laruan. O yan, ito, pera. Bili ka, ano yung gusto mo. Yung kasya lang dyan, yan. E di binili ko, natawa ako dun sa nabili ko. E di masaya ako. Sabi, kita mo, mas maigi na meron kang bagay na ginawa na nakakaligaya sa'yo kaysa hindi. Yung pera, dapat maging maligaya ka, hindi yung magpapasama ang loob mo. Kaya huwag mo kung saan nilalagay. Huwag mo saan mo gagastusin. Ayun. Ang dami mga kwento yun. Pero it shows, pwede natin maturuan ng ating mga anak kung ano yung importante, ano yung maluwat, hindi. Ano yung malaga, hindi. Ano yung very wise o hindi. Yun. And the wiser you do this, I'm sure your children will be wiser too in the future. Let them. Let them experience, huwag yung gadget. Let them experience books, reading books. Let them, yung nanay ko, kapag may sakit ako, iiwan ako sa bahay dahil may pasok siya. At para hindi ako gumalaw sa kama, bibigyan ako ng dami-dami libro. Basta. So, ayan huwag kang aalis. Huwag kang dahil mag-isa lang ako sa bahay, may sakit. Magbabasa ng libro. Ganun ang nanay ko. Yung tatay ko naman, ipapasyal ako sa iba't ibang lugar. Tapos tinuturo niya, ito yung lugar. Dito ako namimili. Dito ako namamaling. Dito kami pumapasyal ni mami mo. Kapag nakita ko yung pinapasyalan nila, nakikita ko, ano yun? Parang luneta. Yung luneta yun. Masarap, maganda nga puntahan. So, na-appreciate ko yung nature, na-appreciate ko yung tumatakbo-takbo na gano'n, naglalapalipad ng saranggola, mga gano'n. Tapos yung naintindihan ko rin na yung minsan na gusto kong kumain sa isang masaya at masarap na restaurant. Pero kakain lang kami doon sa nagtitinda ng ice cream. And masaya na rin ako doon. Yung kapag naalaman mo na pareho lang nung saya doon sa pipitsuging ice cream, kasi that is malaking bagay para matanggal yung luho. Yung mga anak niya, I'm sure alam mo to, Ate Jo, na habang mababaw pa ang inyong mga anak, turuan niyo silang maging maligaya sa mga simple na bagay. Kahit naman tayo, Kuya Pilo, kahit naman tayo, naging maluho na rin tayo bago ang pandemya. And slowly, we are unlearning ng mga luho natin. Gaya nga ng kwento nyo, na na-challenge ako sa inyo ni Ate Doris na kayo na lang gumagawa ng tinapay nyo, ng pagkain nyo. Pues, gagawa din ako ng pagkain. Kasi yun yung mga bagay talaga na itinuro sa atin ng pandemya. And tama ka, Kuya Pilo, habang bata pa ang mga anak ay turuan na kung paano mamuhay ng payak. Ayan. Kuya Pilo, napaka ikli ng ating panahon, dahil pa natin sanang gustong pag-usapan, pero talagang we have to leave na muna pansamantala dahil susunod na Biyernes naman meron pa tayong panibagong episode. Pero bago po tayo magpaalam, ipanalangin natin ang ating mga kaagapay. Sige po. Panalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, marami po kayong mga karanasan na ibinibigay sa amin.
At ito po, yung mga taong mga nagsipadala ng kanilang mga tanong ay nararamdaman din namin, nakukuha namin yung karanasan nila. Sila po, Panginoon, na nagbibigay ng kanilang hinaing, ay alam namin pinapatnubayan niyo rin, binibigyan niyo rin ng pagkakataon na maabot ng inyong biyaya at grasya. Salamat po, Panginoon, dahil hindi kayo nagsasawang magbigay. Hindi kayo naubusan ng pagkakataon. Kami ay basbasan ng karunungan, kami ay basbasan ng yung mga pangailangan namin. At yung tema po ng aming tinalakay ngayon, salamat po ang patungkol sa pamilya, ang patungkol sa pagpapamalakad, ang pagpapag-ugnayan, ang patungkol sa pakikitungo sa mga biyenan, sa magulang, sa mga in-laws, pakikitungo sa mga magulang, ano yung mga dapat namin gawin sa aming kayahan, aming kaperahan, kung paano namin babudgetin, kung paano namin i-allocate. Kami po, Panginoon, ay unti-unti ay tinumulat ninyo sa mga karunungan ninyo mula sa inyong salita. Ano yung karunungan na inyo ipinapamahagi sa amin? Nawa po, Panginoon, sa lahat ng mga nagsitawag at magbigay ng tanong, sila po ay mabigibiyayaan din ng inyong blessing, ng inyong karunungan. At nawa po, Panginoon, sa mga anak na nasa patuloy po nangangailangan ng tulong ninyo, ay higit na maalaman yung timbang ng pusilak na puso, yes, Lord. Mabuting pakikitungo, mabuting mga ugali. At pinapanalangin namin na ito yung panahon na hindi yung material, hindi yung pera ang maging batayan ng mga tao. Ito na nga po ginawa niyo na binigyan niyo kami pagkakataon na ipag-meditate ito, pagbulay-bulayan na ang aming buhay. May mahalaga pa bukod sa pera na hawak namin. Hindi mahalaga din yung aming dadalhin sa langit katulad ng aming relasyon, ugnayan sa aming kapwa. Katulad ng aming pakikitungo sa mga tao, kung paano kami umibig, kung paano kami magkaroon ng pananampalataya, at kung paano kami hindi nag-give up, kung paano kami hindi sumabay sa agos ng mundo. Ituro niyo po sa amin ito. At nawa, pati ang aming bayan ay maapektuhan ng pang-araw-araw naming gawain dito sa aming pamilya. Na ito ay magtaguyod ng aming integridad kung saan man kami mapunta, na mahahawa po sa karunungan at integridad ang mga kasama namin, mga nanumumunusan, at maipangalandakan at maipamalita inyong kabutihan na mayroong paraang higit pa kaysa dun sa mga nalalaman lang ng aming pamunuan. Gawin mo kaming matibay sa aming pagkikibaka sa aming problemang kinakaharap. Meron kaming pag-asa. Yun ay yung paraan po ninyo ay pag-asa namin, Panginoon. Lead us through the way, the truth, into the life of God. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. At dalangin natin ang kapayapaan, Kuya Pilo, para sa lahat ng mga nakinig ngayon at nawa ay kayo ay bigyan din ng maayos na pagtulog dun sa mga kaagapay natin na panggabi o gabi ngayon sa lugar na pinakikinggan nila. By the way, Kuya Pilo, bago tayo magpaalamanan, yun pong website online counseling at yung oras din ng serbisyo para sa mga gusto pong magpa-counsel. Kasi mahirap naman po na nagka-counsel si Kuya Pilo sa chat. Mahirap din po sa text. So, mas maganda rin po. Mas gusto po nila yung sa telepono and online. Yan. So, isi-share ko lang po ang aking screen para makita niyo po ang aming free online counseling. Ito ay buong linggo ay available, Monday hanggang Friday po. Ito po ay tuloy-tuloy na nagaganap pa hanggat kailangan nyo kami na andyan kami. Yan po ang online counseling. Marami pong sa inyo na nababalisa. Mag-appointment lang po dito. Sa inyong pag-appointment, makikita nyo po na dito sa philact.org, i-click nyo lang yung retrato and then makikita nyo na kung paano mag-book. And then pagka nag-book kayo, meron na akong mga available na counselors para sa inyo. Yan. Okay? Yan po. Philact.org. Yun ho yung website. Pwede kayong mag-set ng appointment. Pwedeng tawag, pwedeng Skype, pwedeng Zoom. Depende na ho sa inyo kung ano nais nyo po.
Ayan. So, maaari po kayong makipag-ugnayan doon po sa website na yon at nakita niyo naman po yung mga schedule. Okay, hanggang sa susunod po na Friday at nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Thank you rin sa ating engineering team at sa ating mga technician na sina Reggie Villena, Nathaniel Peralta, JV Tabwa, and Benjo Morano, and syempre si Kayla Escalante. Rest assured po dito po sa FEBC that we're taking safety precautionary measures. Mahigpit po talaga yung safety measures dito po sa FEBC. Share ko lang, Kuya Pilo, talagang dito sa atin, sa loob ng building, dito sa FEBC mismo, sa DZAS, kahit GCQ na sa labas, ECQ pa rin yung treatment dito sa loob. So, mahigpit po ang pag-iingat. Distancing, hindi po kami nagsasabay ng kumakain sa pantry. So, talagang lahat po ng pag-iingat ginagawa po ng inyong agapay ng sambayanan para po magtuloy-tuloy yung service. And we're also grateful po sa inyong pananalangin, sa inyong partnership, lalo na si Kuya Pilo. Naku, hindi nyo po ma-imagine yung schedule ni Kuya Pilo. Masasabing yung naka-work from home yan, pero ang tingin ko sa kanya, para siyang lagare. Araw-araw lumalagari online, tapos tumutulong pa po siya sa FEBC. Thank you po, Kuya Pilo. Pagpalain ang inyong household. Siyempre yung prayer namin na lagi kayong healthy ni Ate Doris. Ayan, thank you so much. Thank you rin sa ating mga kaagapay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At ito po si Kuya Pilo Laharca. Nasasabi po sa inyong blessing sa inyo. Tune in lang ho again next week, Friday. Meron din rin ho namang Heartline sa Monday all throughout yes. At patuloy po kayong makinig dito sa Heartline. Kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Thank you po and God bless you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. 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 Nararamdaman.